Ng pagbabago na ginawa ko sa aking buhay, gusto ko rin pong baguhin ang Senado bilang isip at puso ng bayan. Gusto ko magkaroon ng diplomasya at disiplina sa Senado, lalo na ang diplomasya na ang pagiging magalang sa pagtalakay ng mga problema ng bayan natin. Dating party list representative Teddy Casino ng Makabayan. Yayaman at kapangyarihan. This time po, subukan naman natin ang isang taong subok. Bilang executive secretary, Eto, sinabi mo na pwede. gusto niyo nang mag-focus sa inyong pamilya. Ano po ang nagtulak sa inyo ngayon na tumakbo bilang senador? Hindi ko masikmura ang korupsyon, kaya ako Ayaw. kandidato upang labanan ang Marcos. korupsyon sa Senado, bantayan ang budget, at maging tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Yawn. Franz Castro ng Makabayan. Naka, parang bangkay. Representative Castro, Ay. dati ho kayong math teacher, union activist, Oo. at kongresista. Saka, may kulang. Convicted. Child trafficker, child kidnapper. May kulang. Isang nasa mga kilos protesta ho kayo. Bakit gusto nyo ngayong dalhin ang laban sa Senado? Franz Castro, Nako, kulang na lang bulak. Teacher Franz Castro, nagsilbing guro sa Kongreso. Ang ating pong karanasan sa Kongreso. Anong nagsilbing guro? Baka nagsilbing gulo. Nagsilbing gulo o panggulo sa Kongreso. So ay gusto nating dalhin sa Senado. Magsisilbing boses ng mga guro sa Senado, Boses ng mga gulo. tuturuan ng leksyon ang mga korap at abusado sa gobyerno. Yung Ariel Kerubin po, walang takot na lumaban sa korupsyon, sa magnanakaw, at kahit na sa mga duwag. Ang kailangan natin ngayon, isang matapang na senador na lalabanan ng korupsyon at maninindigan sa taong bayan. Ginoong de Guzman, tumakbo ho kayong senador pero natalo. Noong 2022 naman, kumandidato ho kayo for president pero hindi rin po nagtagumpay. Ngayon, tatakbo po kayong muli. Bakit po? Hindi ko matanggap na ang tatakbo uli ngayong Hindi mo matanggap na talunan ka talaga. sa pagka-senador. Ano? Ang mga dating mga politiko na nagbalik-balik na sa pwesto pero wala naman nagawa sa problema Ikaw, ano nagawa mo sa pagiging aktivista ninyo? ng masang Pilipino. Kung ano yung Nako. problema ang hinihingi ng mga manggagawang Pilipino noon. Ito, lalo. Bakit? Marami ang mga sumuporta sa atin nung Sayang, no? Ito, matalino to eh. Kaya lang, nasa maling linya eh. 2022 at tayo ay nag-build upon doon sa suportang yon. 6% lang Nangyari. ang nasa tuktok. At ang 94% Hindi ko alam, hindi ko kilala to. Parang bilang na lang ah. Gusto nyo po uling ma-re-elect? Gusto Siyempre. ko ma-re-elect dahil mahal ko ang Pilipinas. Palakpakan! Gusto ko ipagpatuloy yung aking serbisyo bilang isang senador na gumagawa ng mga batas na makakontribute towards nation building. Biktima ng mga matitinding krimen sa ating bansa. Weh. Dito ho kasi sa ating bansa, double standards ang justice system eh. Eh, Kung ganun din naman kayo. mahirap ka, wala kang koneksyon, Nung wala kang panahon makukuha hustisya. ng Lalo na Aquino, kapag ang katapat, ang nambiktima sa iyo ay police, military, o kaya mataas na opisyal ng gobyerno. Mabuti na lang ako, nakasuhan si General Bato at si President Duterte. At least kahit papaano may natakbuhan yung mga biktima ng EJK. Wow! Ipapaliwanag naman ni Colonel Kerubin kung bakit siya kontra sa muling pagsali ng Pilipinas sa ICC. Meron din po kayong 30 seconds. Hindi ako sang-ayon dahil umalis na tayo. Ba't pa tayo babalik? Isa pa, bakit tayo malilitis ng ibang ng banyaga? No? Magpapahusga Tama naman. tayo, magpapalitis tayo sa mga banyaga. Ako nakulong ng 2 beses. No? Sumali tayo, nasa proseso na yan. At ako naniniwala sa ating justice system. Kung ang kulang lang abogado, di magbigay tayo ng mga sapat na abogado para sa mga biktima. Pero hindi ko pa rin iboboto to. Ginoong Casino, you have 15 seconds. Kasi Oo, nyo! ang hustisya para sa Pilipinas, pareho rin ang hustisya sa ibang bansa. Weh. Di ba nakatakip nga ang mata ng hustisya? Kaya Oo nga, pero meron tayong sariling justice system. anong kinakatakot ng mga kinakasuhan sa ICC? Ang problema Ay, katabi mo nga. Katabi nyo, tropa ninyo nga yung convicted. Ano nangyari? Bakit hindi pa pa nga, nakukulong? hindi naman sila nakakasauhan dito dahil magkakasabwat
ang mga gumagawa ng krimen at mga dapat mag-imbestiga. Sabihin mo kaya yan kay Franz Castro. Yung nasa likod mo, ayan, oh. Colonel Kerubin, reaction niyo po. You have 30 seconds. Ganon din ang paninindigan ko. Ayaw ko na ang maghuhusga sa akin Tama. at maglilitis ng mga kasalanan ko isang banyaga. Colonel Kerubin, ngayon po naman, meron kayong oras para tanungin natin yan. si Dito Ginoong tayo kay Casino. Senator Bato. Saan po tatakbo yung ating mga kababayan? Mabuti nga nandyan yung International Criminal Court para doon madinig at doon magkaroon ng hustisya yung ating mga kababayan. Maraming salamat po. Ginoong Teddy Casino po ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa. Hingin po natin ang kanyang komento sa sinabi ni Ginoong Casino. Since nabanggit ang pangalan ko, I just would like to react that ICC is not all about justice. ICC is about control. They are not after justice, they are about controlling Tama. all the member nations of the ICC. Magbabayad ka pa sa kanila, di ba? Bakit? Nakita ko ito Pera. sa kaso natin sa Pilipinas. Kung saan, kahit na maganda yung pinalabas ng ating abogado sa Pilipinas, na sagot, Sorry po. It's all the time we have. Sa Kamara may panukalang nagsusulong sa mandatory random drug testing sa lahat ng elected at appointed government officials. Pero inalmahan ito ng ilang mambabatas. Dahil si Marcos ang unang alma dyan. labag daw ito sa Yung mga ngumingiwi. konstitusyon. Lalo't hindi ito kasama sa qualification sa mga tumatakbong kandidato. Ang tanong ng Tapos pag tayo na normal, na regular na tao, common tao, no? Talagang, yun, mandatory yan sa atin. bayan, Drug test, lahat. My God. sinusuportahan mo ba o hindi ang panukalang dapat dumaan sa mandatory random drug Yes. testing ang mga elected at appointed official ng gobyerno? Mga kandidato, bumoto na ho kayo? Yes? Yes, Bondok, Rodriguez, De Guzman, Arellano, Mendoza, De La Rosa, Kerubin, Martinez. No? Adik ka ba? Ha? Castro, adik ka ba? Espiritu, adik ka rin ba? Sinong Ramos kasi nyo, mga adik? Or no? Dalawang abogado naman ang magtatapatan, sina Attorney Vic Rodriguez at Attorney Luke Espiritu. Ako po ay sang-ayon na sa mandatory drug testing sa lahat ng elected and appointed officials sa gobyerno bilang pagtugon sa Article 11, Section 1 of our Constitution that public office is a public trust at dapat lahat ay may accountable sa ating mamamayang Pilipino. Tama. Kulang pa po yung oras nyo, baka may gusto pa ho kayong sabihin. At yun nga po aking isinususog din yung Dangerous Drugs Board Resolution number 13 series of 2018 na nagpapahintulot na i-undergo sa drug test ang mga elected officials. Okay, pakinggan po naman natin ang posisyon ni Attorney Luke Espiritu. Ang pagsugpo sa droga, hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. Diyan na naman tayo, ginagamit. Nakita mo yung mga kaliwat kanan ng mga rape, kaliwat kanan ng pagtatagap, pagpapatay, yan po ay dahil sa droga. Engot ka ba? Kupal ka ba? Naman natin ang droga bilang pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema. Yan ay tukhang mentality ni Duterte. Kaya Nako! Diyos ko po, tahimik ang bansa nung panahon ni lumalabas. PRRD. Dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte, at si Duterte, pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Sawang-sawa na ang taong bayan sa bangayan ng Marcos at Alam mo, ang Duterte. Pag-usapan niyo yung tunay na issue sa Naku, kahirap. galit na galit si mama. Cool ka lang, parang papatay ka. Hindi yung mga droga-droga na yan. May sagot po ba Droga. kayo doon? Kailangan malinaw sa atin. Yung isa kalmado, yung isa akmang papatay. Bakit ang mga security guard bago ma-hire sa trabaho Yun. kailangan sumailalim sa drug testing? Ano? Look, espiritu.
Ano bang dumadaloy na espiritu dyan sa katawan mo? Droga? Ang pagiging opisyal ng gobyerno, Galit na galit, hindi mapakali. Oh, ikaw ay humihipo butiki. ng pera ng mamamayang Pilipino. Higit na mataas dapat ang standard natin sa mga naglilingkod sa gobyerno. Tama. Attorney Espiritu. Ano? Bakit hindi tayo magkaroon ng competency test, integrity test, honesty test, at mahigit sa lahat, pro-masa test? Dahil yun ang Ano mas yung promasa test? Tanga. Sa rin tong tanga nung promasa test. Paano mo matitest yung pagiging promasa? Sana all. Kahit sino pwedeng magkunwari na, oh, I am promasa. Anong promasa test? Ha? Kupal ka ba talaga? importanteng mga issue sa ating bansa. Yan ba yung bangayan ni Marcos at ni Duterte? Yan ba may kinalaman yan sa sahod na hindi nakabubuhay ngayon? Anong sahod? Tatawa Yan na ba lang may si kinalaman Atty. sa Vic Rodriguez? kontraktualisasyon na nagpapahirap sa ating mga manggagawa? Si Atty. Vic Rodriguez, tatawa na lang. Yan ba may kinalaman sa kahirapan? Yan ba may kinalaman sa presyo ng mga bilihin? At yan ang mga nararamdaman. Alam mo, pinagsasabi mo? Lahat ng yan, apektado because of the drugs. So, sige, ng taong bayan sa ngayon, hindi yung bangayang Marcos at Duterte. Ang usaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Ito ay tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan. Yun nga, lahat nga ng opisyal, hindi lang Marcos Duterte. Hoy, ano ka ba? Simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Simulan mo kay Luke Espiritu na to. Nung kayo po ay nasa Malacanang, Attorney Rodriguez, mawalang galang na po, nagpa-drug test po si President BBM nung siya po ay na-put under question dito ho sa isyung ito. And there were people questioning the veracity nung kanyang drug test results. Ano? I agree. Sako doon. Subalit, kaunting pagtatama lamang. Yung drug test na ipinakita, that was during the campaign period, sometime November of 2021. Noon namin ipinakita yung negative drug test. Subalit nagpapatuloy yung issue ng paggamit ng droga ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test ang lahat. Yung bang drug test po ni President BBM noon, hindi po hair follicle test yon? Hindi. Hindi ito hair follicle test. Okay, now you want him to undergo that test. Para matapos na yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga. Kinakailangan pagbigyan natin, again, ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na mga kabataan malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. May topak na pag-iisip. Gusto niyo po mag-react doon, Atty. Espiritu? Si Attorney Relax ka lang. Ano bang problema mo? Pero parang gusto mong ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa bangayan Marcos at Duterte. Nung panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapanlandakan na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon nag-drug testing. Tatawa na lang si Atty. Maraming salamat po kay Atty. Pasagutin niyo si Atty. Rodriguez and kay Atty. Espiritu. Attorney Vic Rodriguez again called on you constitutional principle that public office. Why should I? Say to this, Mr. President. No. Tingnan mo, pagmumukha na yan. No. Bangag na bangag, go. Why should I do that? Tingnan ninyo yung mata namin, Say public trust. Tingnan mo. Yung mata ni Marcos at yung mata ko, tingnan ninyo. Diba? Maliwalas, diba? Maliwalas. Pero tingnan ninyo yung mata niya. Hindi nyo makita yung puti. Public office, public has nothing to do with the follicle test, please. Diba? There's no, wala namang connection ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Sunod na issue na ho tayo. May panukala na sa Kamara ilimita lang ang confidential and intelligence funds sa mga ahensyang may kinalaman sa national security. Pero sabi naman ng iba, kailangan din ito ng civilian agencies para tumulong
sa pangangalaga ng seguridad ng ating bansa. Ang tanong ng bayan, dapat bang tanggalan ng confidential and intelligence funds ang mga ahensyang wala namang kinalaman sa surveillance at intelligence gathering? Mga kandidato, itaas nyo na po. Oh, tingnan natin ang nag-yes. Oh. Yes. Ba't nag-no ka, Attorney Bondok? Dapat yes yan. Ang inyong mga boto, yes Tanggalan sila kasi kinukurap lang nila yan or no? Pero si VP kailangan yun. At para pagdebatehan ang issue, pabor si dating COA Commissioner Heidi Mendoza at kontra naman si Attorney Jimmy Bondok. Alamin natin kung bakit pabor si dating COA Commissioner Heidi Mendoza. You have 30 seconds po. Mga minamahal kong kababayan, napakinggan natin at napanood ang talakayan sa Kongreso kung paano Attorney Bondok, you have 30 seconds naman po to explain your position or your vote. Ang sagot ko po dito ay hindi agad-agad. Nagkakaisa po tayo na talagang dapat labanan ng korupsyon. Ngunit ako po ay naniniwala na ang lahat ng government agencies ay may kinalaman sa national security. Ang national security po ay hindi lang terorismo, komunismo, kundi kuminsan internal threats sa ahensya at sa mga empleyado nito. At ang COA po ay naglabas ng magandang circular, 2015-01. May point, kaya lang wala kinukurap lang ng mga parang redundancy, paulit-ulit trabaho na ng ganito, tapos ito na naman. Na meron pero ng may mga point. guidelines upang gastusin ang pondo na ito. Kaya hindi agad-agad. Reaction niyo po, Commissioner Mendoza, may circular daw ho. Salamat, Atty. Bondok, at nabanggit ang circular na ating pinagtulong-tulungan, pinaghirapang gawin, 2015-1. Malinaw po doon at sinasabi, hindi lahat entitled sa confidential funds. Diba? Ay kung ikaw ay Department of Education, ayun ba naman nagawa na ng ibang sekretary na walang confi? Bakit ngayon meron? Attorney Bondok, ang inyong tugon, you have 30 seconds. Ang tanong ko lang po, kay kagalang-galang po na Ma'am Heidi, ang bukod po sa Intel funds, meron pa po sa inyong karanasan na mga pondo na inaabuso ng mga ahensya? At kung meron po, dapat din po bang tanggalin ang lahat ng pondo na ito? Attorney Bondok, hindi po ito issue ng type of funds. Ito po ay issue ng type of audit. Iba po ang audit ng confidential funds dahil ito nga po ay cash advance at hindi po nakikita ang mga supporting documents. Maaari po ba ako mag-respond? Kasi ay, palagay ko oras ko pa po yun at naputo lang po. Opo. Sige po. Ako po kasi ay naniniwala sa proseso at napakaganda po ng guidelines ninyo. Ang pinagkaiba lang po ng ating paniniwala ay naniniwala ako na ang gobyerno ay nasa linya ng kaayusan at kaguluhan. Kaya ang lahat po ng ahensya kahit papano ay may kinalaman sa national security. Lalo po akong gumagalang at naniniwala sa proseso. Bilang isang auditor na may 27 years na karanasan, ang audit pwede yun. Po is about kaya process lang subject to na naman to? And compliance Scrutiny. with laws, rules, and regulation. Okay, skip natin to. Ang tanong ng bayan, tanong ng sang-ayon ba kayo o hindi sa abolition ng PCGG? Bumoto na po kayo, mga kandidato. Nang si Marcos na yung presidente, tinanggal na. Diba? As po ang yes or no. Kasi kung hindi ito, maraming sasagutin itong si Marcos. Sa issue kung dapat na bang i-abolish ang PCGG, si Attorney Ernesto Arellano na pabor sa pag-abolish ng PCGG at si Calyodi de Guzman na kontra. Unang pares na sasalang si Danilo Ramos na pabor sa panukala. Kontra naman si Representative Eric Martinez. Unahin po natin kung bakit na ito ang kaso si Danilo Ramos. Sunod na issue, ayon sa Quadcom ng Kamara, may sapat na basihan para kasuhan si dating Pangulong Duterte dahil sa di manoy
crimes against humanity sa kanyang drug war. Pero sabi ng kanyang mga kaalyado, politically motivated ang rekomendasyon ng Quadcom. Ang tanong ng bayan, dapat bang sampahan ng kaso si dating Pangulong Duterte o hindi? Para sa lahat ng mga kandidato, itaas na po ninyo ang inyong mga boto, yes or no. At ang mga sasalang para pagdebatihan ang isyong ito, si Representative Castro na pabor sa panukala. Conditional naman ang patay tayo dyan. Dito mapapahiya itong bangkay na to. Ni Senator De La Rosa. Dapat lang kasuhan si dating bulak na lang ang kulang. Presidente Duterte at long overdue na ito. Pati yung mga kasapakat niya. Parang naagnas na grabe naman yung pag-imbalsa mo dito. Halatang halata na. Huwag yun namang sobrahan. Pag naman wag naman yung halata masyado yung pag-imbalsa mo ninyo. Tignan niyo. At nag-utos sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kakaya ka talaga. Mapapahiya yung sarili mo. Libo-libo yung napapatay. Kailangan talaga ng hustisya. Hustisya, ikaw. Ng ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito may fact check pa, 8 pulis na ang convict kaugnay ng giyera kontra droga as of June 2024 sa GMA Integrated News Research. Ayan convicted na yan dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Rosa? Ang sagot ko dyan is conditional, conditional. Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Yes. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Cops. Kaya po, after 3 years, na tapusan sa pag-uulong, walang dito sa unang dito sa unang segment ng kanilang debate, okay pa kasalanan din ni Castro kung bakit naungkat yung kaso niya. So, meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya ang tanong, napatunayan ba sa korte? Kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin. At nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Duterte, Senator Bato ay dapat kasuhan. Patay ka dyan. Ayan. Nagigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso. Ayan. Inililibing niya yung sarili niya. Sa bagay, bangkay na bangkay ang dating niya dito Na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kaso ng child trafficking? Ayan, nilibing mo sarili mo. Ano na po nangyari? Bakit nandyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Ba't nandyan ka pa? Yun nga, ang tanong ko. 7 seconds. Kasi ang ordinary tao nagtatapos. Pag congresswoman ka, hindi ka nakulong. Sila pag yung mga ordinary tao, kulong ka agad. Tama. Kung ito po ay nasa kongreso, ay out of order ko po. Anong out of order? Wala. Wag mong gawing Quadcom ito, contempt mo siya. Debating Yan kasi palibhasa, pag kayo nasa home court ninyo, akala ninyo kayo na yung batas, gusto niyo mangungontempt kayo ng mangungontempt. Hindi mo masasabing out of order. Related yun Akusa kayo ng akusa, pero ang inaakusahan ninyo yung sarili ninyo. Ikaw convicted ka na. Yung kay PRRD, binabato nyo pa lang yun, kailangan yung patunayan yun. Dahil wala siya sa tanong. Anong wala sa tanong? Related. Ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga anong tama? Bakit sila nagre-reklamo? Sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation, at threat
doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So, kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga Sagipin estudyante. daw. So, tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Walang mali pero convicted? Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong Patay, o mag-react sunog. pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong risk yun na pinagsasabi niya? Yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya yung mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Kaya nga. Walang risk yun nangyari doon. In fact, konbiktado ang isa sa kaso eh. You has to rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin Oh. Kaya sabi mo, nirescue mo. Ba't sila galit? May nirescue bang galit? ito ay gawa-gawa lang ito. Paano gawa-gawa? Ano sabi mo? Korte? Gawa-gawa ng korte yung decision? Magulang na ito. Loko ka ba? Kupal ka din ba? Yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad dahil alam naman natin kulang talaga no sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad, so talagang sila ay hinayang na hinayang at aligaga ka na, taranta ka na. Huwag kasi mambabato, kung yung sarili mo ka bato-bato. Tingnan mo yung sarili mo, nilibing mo ng sarili mo. Naku po, Diyos ko po. Sinisisi ang gobyernong Duterte. Maraming salamat po kay Representative Castro. Buti naman at nagkamayan kayo. Next. Attorney Ernesto Arellano. Sino naman na dito? Problema, may batas. Kinakain ng corruption. Dito tayo kay falling out ng Pangulo. Emil, yung una mong katanungan, hindi ko masikmura ang korupsyon kung kaya't ako ay umalis ng Malacanang. Ako ay binigyan pa ng isang posisyon, ang Presidential Chief of Staff, subalit hindi ko na gusto yung direksyon na kanilang tinatahak. Kaya sabi ko, ayoko na at ako'y babalik na lang sa pribado. Pangalawa, doon sa Partido Federal, kaya nila ako tinanggal sapagkat sa sama ng loob nila. Gusto nila, hinihingi nila sa akin nung ako'y Executive Secretary na gawin ko silang chairman ng COMELEC, gawin ko silang chairman ng PAGCOR, gawin ko silang chairman ng PCSO. Which is yun yung nangyari nung tinanggal na si Atty. Vic. Parang parang for sale na lang yung position, yun yung gusto nila. Kaya talagang kinailangan nilang tanggalin si Atty. Vic kasi sagabal. At gawin ko silang chairman ng Civil Service Commission. Hindi sila kwalipikado. At alam ko, ang nais lamang nila ay magnakaw. Kaya hinindian ko yan. Kaya tama. sila nagalit sa akin. Atty. Rodriguez, meron pa ho kayong 18 segundos. Meron pa ho kayong karagdagan tanong. Dumalo po kayo sa ilang pro-Duterte rallies. Binabatikos mo ang kasalukuyang administrasyon at sinabing lumala ang katiwalian sa ilalim ng kasalukuyang Totoo administrasyon. naman. Paano niyo po mapatutunayan ang mga mabibigat na paratang na ito, Attorney Sir? Pag-usapan natin, Emil, yung blanco na daang bilyong pisong Bicameral Conference Committee report doon pa lang. na siyang naging pundasyon ng GAA. Ito ay blanco. This is criminal. This is violation of Article 170 of the Revised Penal Code. Falsification of legislative Cited na yan ng batas document. Attorney Rodriguez, ano ho naman ang maisasagot nyo dun sa mga nagsasabi na baka kayo tumatakbo ay dahil gusto nyo lang pong resbakan o pag-revenge yung inyong... Paano siya makaka-resback? Legislative naman siya. Hindi naman siya sa executive tumatakbo. Hindi naman siya tumatakbong presidente. Pagkakatanggal sa inner circle ni Pangulo. Tutusin, pwede pa rin naman siyang personalin Kahit senator congressman nga, natanggal nilang congressman, na-evict nila Marcos. Jessica, kaya ko tinanggap ang hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon para labanan ang korupsyon. I have just mentioned kay Emil yung kalokohan dito sa 2025 budget. Ito'y punong-puno ng blanco. Nakita ko ito, prinisinta namin ito, at ito ang aking lalabanan sa Senado, ang korupsyon. Pero as of today, may 3 na huyatang nagsabi na wala naman daw pong blanco. Walang blanco. Bulag sila
Walang blanco, walang blanco. Punong-puno kasi ang bulsa nila. Po, Jessica Angaa. Ang pinapakita namin blanco ay yung Bicameral Conference Committee, yung enrolled bill na naging GAB, yung General Appropriations Bill. Maraming salamat po, Attorney Rodriguez, at kay Emil Sumangil. Kayo sa isang Senate hearing at natanong po kayo doon Ayan, kung dapat mga ba yan. na ituring na kaaway ng gobyerno. Systematic kung human rights violations, yung pagpapaunlad ng ating ekonomiya, pagbibigay ng kasama kayo sa tinatawag na Active Reds. Paulit-ulit ito na naman itong bangkay nyo. Allegation na ito. Ang bangkay! Paano nyo pa madedepensan ang inyong sarili laban sa mga paratang na ito na galing pa mismo sa military intelligence? Ako, inaamin ko, no, mula nung estudyante ako, ay aktivista rin ako, katulad ni Congressman Teddy Casino. Pinaglalaban natin ang tunay na pagbabago sa edukasyon, sa sistema ng edukasyon, at sa sistema ng bangkay. pamahalaan. Huwag na tong bangkay Kaya na yung to. sinasabing letas, no, noong mga kailangan ng ating mga guro, no, sa education sector, at sa mga issue. Wala naman kayong nagawa na bilang kongresista, wala naman kayong nagawa. Gamit nyo lang yung pagiging teacher eh. Ng ating mga mamamayan. Kaya yung issue ng Kayo pa yung nangingidnap, kayo pa yung nangre-recruit. Tapos dadalhin nyo papalitan ninyo ang kanilang mga kaisipan para maging aktivista. red tagging na yan ay Red tagging. kumbaga ay kinasanayan ko na yan at ako ay proud left. Paano nyo ho kukumbinsin? Proud child kidnapper? Representative Castro, ang publiko na kayo ay karapat-dapat na mapunta sa Senado sa kabila po ng hatol sa inyo ng isang korte. Agoy! Talagang pinamukha mo talaga yon? Well, nakikita naman po yung track record. Anong track record? Yung convicted? Ni Teacher Franz Castro sa Kongreso. Nakita natin doon yung ating paglaban sa korupsyon, paglaban po natin doon sa maling paggamit ng confidential funds. Ayun lang? Ito po yung dadalhin Yun na yung track record mo, yung confidential funds? natin sa Senado para labanan din po yung maling paggamit o yung korupsyon sa gobyerno. At syempre, yung aking track record bilang kongresista. Ano yun? Ano yun? Can you enumerate? Sa Senado. Maraming salamat, Representative Castro at kay Vicky Morales. Ang susunod pong sasalang si Senator Bato de la Rosa. Yay! Senator Bato, may mga source na nagsabing nag-request ang International Criminal Court o ICC na makausap ang 5 opisyal ng Pilipinas, kabilang kayo, na tumayong Chief of Police nung ipatupad ang drug war. Ang rekomendasyon naman ng Quadcom ng Kamara, kasuhan kayo at 7 iba pa ng crimes against humanity kaugnay pa rin ng gyera kontra droga. Ang tanong ko po, ano po ang inyong reaksyon sa mga natuklasan umano ng Quadcom at sa rekomendasyon na kasuhan po kayo? Halata, Vicky, na ang Quadcom ay binuo ng Speaker of the House para gamitin na panggiba, pangdimulis ng mga Duterte at mga kaalyado. At kaya ngayon, yung 4 na komite na yan, pinagrupo-grupo na, inisa nila, walang ibang direksyon yan, kundi tirahin. Saka yung mga witnesses, one-sided yung mga witness na kinuha nila. Wala silang kinuhang witness na magpapatunay na, maganda yung drug war ni Duterte. Walang ganun. Lahat ng witness na kinuha nila, papanig lang sa gusto nila. Duterte at kaalyado. So, ito'y pamumulitika, halatang pamumulitika. Matagal lang bumaba si Pangulong Duterte 3 years ago. Hanggang ngayon, wala pang kaso na na-file ang DOJ laban sa amin. So, halata po na demolition job ito. This is not investigation in aid of legislation. In fact, this is an investigation in aid of persecution. In aid of contempt. Pakulong, ipa-wanted, ipa-disbar. Yan yung gusto nilang gawin. Investigation in aid of demolition. Sinabi po na sakaling ipaaresto kayo ng ICC ay dudulog ko kayo sa Korte Suprema.
Correct. Susunod pa po kayo kahit na pabor yun o yung kontra proseso ang maging desisyon? Kung magiging pabor o kontra whatever, basta ang nagbigay ng desisyon ay ating korte, hindi korte ng banyaga. Kung desisyonan ng korte ang aming kaso laban sa akin, susunod po ako. Pero Senator Bato, yung pong ICC ay marami na hong naimbestigahan yan through wala naman napatunayan na ICC na yan. throughout history na mga kaso. Wala naman silang meron ba silang naipakulong? May naaresto na ba sila? Ng war crimes, genocide. Kayo ho, namuno po kayo ng PNP natin. Kayo po ang, at one point, the primary or the top enforcer of the law sa ating bansa. Hindi ho ba ang pagpresenta ninyo ng inyong posisyon sa ICC, naaayon lang dapat dun sa inyong dating tungkulin na to enforce the law? Parang may kontra ho doon No. Bakit? Because ICC has no jurisdiction over the Philippines. Tama! Very clear. Article 127. Ulit-ulit na lang kasi yan Statute. Walang jurisdiction. Hindi maabsuelto ang Pilipinas sa mga pangyayari na sakop doon sa panahon na tayo ay membro. But, itong mga investigasyon na ito ay dapat nag-commence before nag-effect yung ating withdrawal. Ang nangyari ngayon, pinagbutuan pa ngayon ang investigasyon nila mag-start after the withdrawal. So, walang jurisdiction. Kahit saan tayo mag-abot. Don't you want a chance to explain yourself before the tribunal? No, because I don't... Bakit? Walang jurisdiction. Don't recognize their jurisdiction over us. They have no jurisdiction. Maraming salamat, Senator De La Rosa at kay Vicky Morales. Narito naman ang tanong para kay Congressman Eric Martinez. Mga to, walang kwenta. Dito na kay Attorney Jimmy Bondok muna tayo. Ni Bondok, dati po kayong opisyal ng PAGCOR under the Duterte administration. Ito rin po yung panahon na naging maigting po ang operasyon ng POGO sa ating bansa. At natatandaan ko po, dinipensahan nyo po yung operation ng POGO kasi sabi nyo po, malaki naman ang contribution ng POGO sa social funds. Totoo naman Pero ngayon po nakikita natin na nasasangkot po yung POGO sa human trafficking, sa kidnapping, physical abuse at scamming. Ganun pa rin po ba ang posisyon ninyo? Isolated yung mga yun. Hindi pa rin po ba yung POGO? Kailangan po nating linawing maigi na hindi ko po kahit kailanman dinipensa ng POGO. Ang sinabi ko na POGO ay isang neutral yan. Depende yan kung sino ang namamahala. Kung ito ay maaaring patakbuhin ng tama, marami po talagang social benefits na nakuha dito. At po doon, nung panahon namin, hindi po talaga makalambling. Lalo na nung pandemya. Po, ibang bansa isa ito sa naging source. Ang nagagambol, tayo po mga call center lamang dito. Kaya po tayo ay kumikita ng pera. No? Ngayon, kung sa under the wisdom of the new administration, sa palagay nila, hindi makokontrol ng maigi ang operation ng POGO at nararapat na isara, mabuti pong isara yan. Inutil kasi yung Marcos administration. Kung maayos lang, maganda yung patakaran, maganda yung pamumuno, talagang isa sa income generating ahensya ng gobyerno yan. Pero ewan ko ba ba't na-demonize at ginawang kasi palibhasa ito po ay isa sa legasiya ng Duterte administration. Gusto nilang i-demonize para masira ang mga Duterte. Nakita nyo naman ngayon, kaliwat kanan yung pinagsasabi nila, spy, Chinese spy. Diba? Pero halata na grabing spy naman yan, CCTV sa puno ng niyog. May mga stealth drone ng China. Pwede silang gumamit ng kanilang drone na submarine drone at napaka-advanced nga nila Ang dinidepensahan ko ay hindi ang konsepto ng POGO. Ang aking dinidepensahan ay kung maaari bang patakbuhin ito ng tama. At sa aking tunay na palagay, base sa karanasan, pwedeng patakbuhin niya ng tama in cooperation with the right agencies, lalo na ang pulisya. Yes! Kasi pwede namang maano yung mga crime na mga yan. Pwede namang
makatulong ang ating mga MUPs dyan. Kung may mga kidnapping, may mga illegal na pogo dyan, pwede naman yan eh. Pero yung parang sisirain mo na itong pogo na ito, isa itong bangungot na pinatupad ng Duterte administration. Hindi dapat ganun. Kumbaga nag-create nga ang isang Duterte administration ng isang income generating agency sana. Kita nyo nga may ginawang Maharlika Investment Fund. Ginawa pang batas. So, ano nangyari? Pointy po kayo ni dating Pangulong Duterte. Palpak! Ano ho ang stand nyo? Ni isang foreign direct investors, wala. Ngayon, dun sa mga issue na ibinabato laban sa kanya. Lalo na po pagdating sa EJ case o extrajudicial killings. EJ case. Kailangan po ng malinaw na disclaimer. Ako po ay tumatakbo sa ilalim ng PDP laban at personal ko pong kaibigan si Pangulong Duterte. Sa kabila po ng lahat ng yan, ako po ay naniniwala. Una, kung sa ICC, no jurisdiction. Tapos ang usapan. Pagdating po sa lokal na korte, bahala po sila. That is the proper forum kung gusto nilang kasuhan. Morally, I don't think we should do that to all our leaders na lagi na lang kinakasuhan ng dating presidente. Kung kasuhan man siya, kaya naman niyang depensa ng sarili niya dahil I believe that he has worked for the good of the Filipino people. Maraming salamat, Attorney Bondo at kay Cara David. So, dyan na po nagtatapos ang ating mumunting reaction dito sa debate ng mga senators. Sana sa susunod makita natin yung mga ibang mga kandidato dito at may pakita nilang kanilang kalibre kung sila ay di kalibre. Makita nyo naman kahit convicted, pwede pala sumali. Tapos yung kalaban ni Tamba na tatakbong congressman, abay, tinanggal nila. Ano daw yun? Takot sila na matanggal na speaker itong si may hawak ng pondo ng pera ng Pilipinas. Ay nako. So hanggang dyan na lamang ho ang ating reaksyon. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Good night.